Nagbati ng pambibigat ko kapayapaan nawa po. Uh, Magandang araw sa inyo, umaga, gabi, tanghali, sa munda ng mundo. Sana payapa ang inyong mga puso at isipan at loobin ng Diyos ay mahilig ang ating mga puso at isipan na bulay-bulayan, basahin, pakinggan ang kanyang mga salita upang ating maisabuhay hanggang sa kawakasan, maingatan, matanim sa kaibuturan ng ating mga puso ang kanyang mga salita. Muli, loobin ng Diyos ang mamahabagin, maingatan natin hanggang sa kawakasan. Natuparin at gawin ang lubos ang kanyang kalooban upang marating ang buhay ng walang hanggan. Before that, may invite you to watch ang Dating Daan YouTube channel and Brother Eli Soriano channel sa YouTube po. Si Brother Eli ay nag-aakay sa loob ng MCGI o Member Church of God International. Hindi naman po sa pagmamayabang ay siya po ang linasangkapan ng Diyos upang mangaral sa buong mundo sa ating panahon. Sana ay makabahagi sa kanyang biyaya na pumikayat ng mga kaluluwa. Loobin ng Diyos ay kasangkapanin tayong lubos. Nais ko po lamang magbahagi sa inyo ng mga ilang Bible verses. Pagdamutan nawa po. Ito po ay about sa pagkatakot sa Diyos. Job 4:6. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala at ang iyong pag-asa ay ang pagtatapat ng iyong mga lakad? Awit 19:9. Ang takot sa Panginoon ay malinis, na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Kawikaan 1:7. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman, ngunit ang mangmang ay humahamak sa karunungan at turo. Kawikaan 2:1 hanggang 22. Anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos sa anapat, iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan at ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay at itataas mo ang iyong tinig sa pag-unawa, kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasiliksikin mo siyang parang kayamanang natatago, kung magagayon iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan. Sa kanyang bibig nang gagaling ang kaalaman at kaunawaan, kanyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan. Siya ay kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat upang kanyang mabantayan ng mga landas ng hatulan at maingatan ng daan ng kanyang mga banal. Kung magagay, mauunawa mo ang katwiran at ang kahatulan at ang karampatan, oo, bawat mabuting landas, sapagkat karunungan ay papasok sa iyong puso at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa. Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay mag-iingat sa iyo upang iligtas ka sa daan ng kasamaan. Sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay na nagpapabayaan ng mga landas ng katwiran upang magsilakad sa mga daan ng kadiliman, na nangagagalak na magsigawa ng kasamaan, na aalis sa mga karayaan ng kasamaan, mga liko sa kanilang mga lakad at mga suwail sa kanilang mga landas, upang iligtas ka sa masamang babae sa makatuwid bagay, sa di kilalanan ng hahalinan ng kanyang mga salita, na nagpapabaya sa kaibigan ng kanyang kabataan at lumilimot ng tipan ng kanyang Diyos, sapagkat ang kanyang bahay ay gumipiling sa kamatayan at ang kanyang mga landas na sa patay. Walang naparoroon sa kanya na bumabalik ulit, ni kanila mang tinatamo ang mga landas ng buhay, upang ikaw ay makalakad ng lakad ng mabubuting tao at maingatan ng mga landas ng matuwid, sapagkat ang matuwid ay tatahan sa lupain at ang sakdal ay mamamalagi roon.
Ngunit ang masama ay mahihiwalay sa lupain at sila magsisigawang may karayaan ay mga bubunot. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Awit 25:14. Ang pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa na matatakot sa Kanya, at ipakikilala niya sa kanila ang Kanyang tipan. Awit 34:11-22. Magsiparito kayo, kayo mga anak, dinggin ninyo ako. Aking tuturuan kayo ng pagkatakot sa Panginoon. Sinong tao ang nagnanasa ng buhay at umiibig sa maraming kaarawan upang makakita siya ng mabuti? Ingatan mo ang iyong dila mula sa masama at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan. Lumayo ka sa kasamaan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa kanila na nagsisigawa ng kasamaan upang ihiwalay ang alaala sa kanila sa lupa. Ang matuwid ay nagsidaing at dininig ng Panginoon at iniligtas sila sa lahat nilang mga kabagabagan. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Marami ang kadalamatian ng matuwid, ngunit inililigtas ang Panginoon sa lahat. Kanyang iniingatan ng lahat niya mga buto. Wala isa man sa mga yaon na nababalik. Papatayin ng kasamaan ng masama at silang nangagagalit sa matuwid na tao ay kikinanin may sala. Tinutubos ng Panginoon ang kaluluwa ng kanyang mga lingkod at wala sa nagsisipagkanlong sa kanya ay kikinanin may sala. Awit 111 versikulo 10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa sa lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Kawikaan 8:13. Ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad, at ang masamang bibig ay aking pinagtatanim. Kawikaan 9:10. Ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan at ang pagkakilala sa banal ay kaunawaan. Kawikaan 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaan ng mga kaarawan, ngunit ang mga taon na masama ay mangangauntik. Kawikaan 14:26-27. Sa pagkatakot sa Panginoon ay may matibay na pagkakatiwala at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng dakong kanlungan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay bukal ng kabuhayan upang humiwalay sa mga filo ng kamatayan. Kawikaan 15:16. Maigi ang kaunti na may pagkatakot sa Panginoon kaysa malaking kayamanan na may kabagabagan. Kawikaan 15:33. Ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Kawikaan 16:6. Sa pamamagitan ng kaawaan at katotohanan ay nalilinis ang kasamaan, at sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon ay humihiwalay ang mga tao sa kasamaan. Kawikaan 19:23. Ang pagkatakot sa Panginoon ay patungo sa kabuhayan, at ang nagtatangkilik noon ay tatahang may kasiyahan, hindi siya dadalaman ng kasamaan. Kawikaan 22:4. Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang pagkatakot sa Panginoon ay kayamanan at karangalan at buhay. Awit 25:12-14. Anong tao siya na natatakot sa Panginoon? Siya ang tuturuan niya ng daan ng kanyang pipiliin. Ang kanyang kaluluwa ay tatahan sa kaginhawaan at mamanahin ang kanyang binhi ang lupain. Ang pakikipag-ibigan ng Panginoon ay nasa na matatakot sa Kanya, at ipakikilala niya sa kanila ang kanyang tipan. Awit 112:1-3 at 7. Purihin ninyo ang Panginoon, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kanyang mga utos. Ang kanyang binhi ay magiging makapangyarihan sa lupa. Ang lahi ng matuwid ay magiging mapalad. Kaginhawaan at kayamanan ay nasa kanyang bahay, at ang kanyang katwiran ay nananatili magpakailanman. Siya ay hindi matatakot sa mga masamang balita. Ang kanyang puso ay matatag na tumitiwala sa Panginoon. Awit 128:1-6. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay. Magiging maginhawa ka, at ikabubuti mo.
Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas. Sa mga pinakaloob ng iyong bahay, ang mga anak mo ay parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ng tao na natatakot sa Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon mula sa Sion at iyong makikita ang buti ng Jerusalem sa lahat ng kaarawan ng iyong buhay. Oo, iyong makikita ang mga anak ng iyong mga anak, kapayapaan naway suma Israel. Kawikaan 13:13. Sino mang humahamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Kawikaan 28:14. Masaya ang tao na natatakot na lagi, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay mahuhulog sa kahirapan. Kawikaan 31:30-31. Ang lingap ay magdaraya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babae na natatakot sa Panginoon ay siya ay pupurihin. Bigyan ninyo siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Apokalipsis 19:5-8. At lumabas ang isang tinig sa luklukan na nagsasabi, purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong lahat ng mga lingkod niya, ninyong lahat ng mga natatakot sa Kanya, maliliit at malalaki. At narinig ko ang gaya ng isang tinig ng isang makapal na karamihan, at gaya ng lagasdas ng maraming tubig, at gaya ng ugong ng malalakas na kulog na nagsasabi, Aleluya! Sapagkat naghahari ang Panginoon ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayong mga galak at tayong mga magsayang mainam at si ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahahanda na. At sa kanya ipinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magagayoy iyong pagiging hawain ang iyong lakad, at kung magagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Santiago 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin na may kaamuan ang salitang itinanim na ang makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga mata, ng makapangyarihang makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Awit 119, versikulo 11. Ang salita mo ay aking itinago sa aking puso, upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Kawikaan 4:20-21. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita, ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Huwag mahiwalay sa iyong mga mata, ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. 2 Timoteo 2:13. Kung tayo hindi mga tapat, siya ay nananatiling tapat, Kristos mapanampalatayain, mapaniwalain, sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Kawikaan 4, versikulo 13. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya ay iyong buhay. Salamat po sa Diyos. Sana ay nagustuhan ninyo. Loobin ay kasangkapanin ng Diyos at humusay sa pagtatawid ng kanyang mga aral. Kahit sa munting paraan ay makatulong, makabahagi upang humikayat ng mga kaluluwa. Pakisama po ako sa panalangin ninyo mga kapatid upang humusay at kasangkapanin ng Diyos upang humikayat ng mga kaluluwa. Kaaba-abahan lang po ako sa mga banal na nagnanasa na makabahagi palagi upang magtawid ng kanyang mga salita. At loobin ng Diyos ay dinggin niya ang ating mga awit at dalangin at maghari at masunod palagi ang kanyang kalooban. Salamat po sa Diyos ng marami and always to God be the glory. Natanawa po